Sa isang nakakagulat na balita na diskubreng gumagamit pa rin ng iligal na droga ang presidente ng Pilipinas na si Coting Jr. Ayon sa mga ulat, matagumpay na nahuli ang Pangulo habang gumagamit ng droga sa kanyang opisina. Walang kawala si President Coting matapos mabuking sa kanyang di makatarungang gawain. Dahil sa kanyang paglabag sa batas at pagiging halimbawa ng hindi tamang pag-uugali, maraming mamamayan ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa kanyang mga kilos. Pinangangambahan ng marami ang epekto ng kanyang pagiging lider sa bansa at sa kabataan. Sa kabila ng mga kontrobersiya at akusasyon laban sa kanya, nananatiling tikom ang bibig ni President Coting Jr. at patuloy pa rin sa pagtanggi sa mga paratang laban sa kanya. Samantala, ang publiko ay patuloy na nananawagan ng hustisya at katarungan sa nangyaring pangyayari. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtuto sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hanggang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po quote-unquote for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang, how dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo. Dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino.
But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno. Talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailangan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa hospital lang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, didemanda ko kayong lahat dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isa pinaka-importanting batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga, 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa benepisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap na mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Ayan po si Attorney Harry Roque po guys. Galit na galit po, no? 90 billion pambili ng, sabi ni Marilo Berger, pambili ng ano. Ayan o, ang dami ah. Ayan po guys, no? Sobrang galit po ni Attorney Harry Roque. Sino pa namang hindi magagalit? At sino namang hindi high blood? Diba? Sinong hindi high blood sa ganyan? 90 billion? Ha? 90 billion guys. Hindi naman yan pera na ano lang na pinupulot mo lang. 90 billion is 90 billion, sus Mariosep. Pag nagbilang ka ng 90 billion, hindi mauupo, hindi po matatapos. Ilang buwan kaya yan bago mo matapos pagbibilang lang ng 90 billion? Marami po yung 90 billion mga kaibigan. Tapos ganyan-ganyan lang sila. Bigla-bigla na lang nawawala, hindi man lang nila sinasabi kung saan napunta. Nilustay nila pero ano? Tinago nyo. Nilustay nyo, tinago nyo pa. Tapos samantalang 125 million pesos confidential funds ni BP Sara, maayo ang paggagastos.
may mga programa, may mga resibo. Kini-question nyo pa rin? Grabe kayo. Samantalang 500 billion sa PhilHealth, tapos meron pang 90 billion, hindi na kayo nakontento. Ha? Hindi na kayo nakontento. Lahat na lang ninakaw nyo. Sige, ubusin nyo yung pera. Gusto nyo. Ubusin nyo na lang. Di ba? Kasi, ang naalaala ko dati, meron talaga yan 500 billion ayuda Correct me if I'm wrong, no? Pero meron talaga yan 500 billion ayuda ng PhilHealth na bigla na rin nawala. Ito naman ngayon, 90 billion at tinaasan pa ang premium. Sus, Barriosip. Mga taga GFF, ayan, 800 yen. Domo arigato gozaimashita, mga taga GFF. Ayan, galing naman. Pakape. Maraming salamat sa mga nagpakape ha. More blessings sa inyo. Bibigyan pa kayo ng more blessings po sa ating Panginoon. Ayan. Domo arigato gozaimasu, yoroshiku onegai shimasu. Ayan po mga kaibigan. Mga taga GFF, galing naman ang pangalan. GFF. So hindi po natin mawala guys. Hindi po natin masisisi, no? Hindi po natin masisisi si Attorney Harry Roque na nagwawala po siya guys. Kasi siyang author niyan Siyang author po sa healthcare natin, no? Or medical natin. Author siya dyan. Siya gumawa niyan. Kumbaga siya ang brainchild niyan, guys. Itong si Attorney Harry Roque. Kaya po galit na galit siya, guys. Kasi sino ba namang hindi magagalit? Bigla na lang nawawala yung pera natin. Nilustay. Ha? Ginawa niyong baon? Ha? Binaon niyo sa Brunei? Binaon niyo sa Singapore? Grabe naman kayo, hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo nahiya sa mga Pilipino na ang dami naghihirap ngayon. Hindi naman, ang paghihirap sa Pilipinas hindi po haka-haka. Katulad ng sinabi ng isang BO na wala ding kwenta. Haka-haka daw yung kahirapan sa Pilipinas. Marami pong naghihirap sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya yung 90 billion na yan, malaki na po matutulong yan dapat sa PhilHealth. Marami na po ang matutulungan yung 90 billion na yan. Tapos binulsan nyo lang. Ha? Nilustay nyo lang. Sinunog nyo lang. Na wala po nakakaalam. Nilihim nyo. Ha? Nilihim nyo. Baga, hindi na kayo nahiya mga ganid, no? Sama po Susan. Sabi ni Susan, mga ganid. Malversation of public trust. Yes, Chrissy Brooks. Tama po kayo. Yolanda Harshawa, hello. Ay, anong oras ang live mo? 1:30 p.m. tsaka 8:30 p.m. po. Araw-araw po yan ha, Yolanda Harshawa. Ayan. Araw-araw po yan. Ang live natin. Except po pag Sunday. Ayan, si Yolanda Harusawa. Siguro Japan to si Yolanda Harusawa. Sabi ni Renzi, yung travel expenses ni Tambaluslos na sumobra ng 20, tama, billion yun nasaan na? Billion yun, yung sobra. Tama po kayo, Renzi. Hinahanap natin yung sukli, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay yung sukli. Nakalimutan na lang. Tama po. Nakalimutan na lang yung sukli. Bangag, tsupi. Sabi ni mga taga GFF. Ayan. Shoutout sa ating mga OFW, malaking contribution dyan. Yes, Elena Lau. Kaya nga ang mga OFW guys, kawawa po sila. Kasi apektado sila dito guys Plus Maharlika funds na 7 billion na sana ngayon. Isa pa yan, Maharlika funds na yan, nawala na rin yan. Tama po yun. Buti tinanong mo yan, Chrissy Brooks. Kasi sa totoo lang guys, nawala na po yung Maharlika funds, nawala na. Hindi na natin alam.
Leia Panos, ayan, galing si Attorney Rocky Marcos resign. God bless us all. Elena Lau, sabi ni Susan. So, 730 likes. Dagdagan naman natin guys ha, para sa channel lang po namin. Pakidagdag lang po yung likes. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys ha, sa channel natin ha. O, libre yan. Promise po, libre mag-likes, libre mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Pindutin nyo lang guys, pindutin nyo. Ayan, pindutin nyo. Libre po lahat yan, promise po, walang bayad yan guys. Pindutin nyo lang yan. Pag pindot nyo, tapos. Danilo Bajan. Attorney Roque, isama si Risa Buang, virus. Isa pa yan, si virus na yan eh. Isa pa yan eh. Siya yung number 1 dyan sa PhilHealth eh. Na nangurak. Di umano'y tumangay ng billion din yun, di ba? Magkano? Ilang billion din yun? Nagparetoke. Rosemary Asiret, good evening po din at sa lahat. Zura by Haida Van der Das. Dapat mga tao labas sa EDSA. Balala na ang nangyayari sa Pinas. Adel Bautista, nakakagalit naman talaga. Ginawang kasakiman nila. Mga taga GFF, Marcos Halot. Celeste Saito, Kuya Host, Philippine President, Yaku Butsoy Sancho Dakara. Joe Reyes, talagang malaking pagkakamali ang pagkakahalal ni Junior. Masasabi mong incompetent para mamuno. Mernalim, sa totoo lang, kawawa yung next upo dahil limas na pera ng bayan. Marino, di pala mahirap ang Pilipinas, daghang kwarta. Daghang kwarta ang Pilipinas. Tama po yan, Marino. Hindi po mahirap ang Pilipinas, guys. Marami tayong pera. Yan ang totoo dyan. Ang Pilipinas po hindi po maghihirap yan. Kung totoosin ha, marami po tayong mga pera. Deposit nila yan sa labas ng mga account yan, sa labas na... tama po. Zuraib, tama po. Zurahaiba Dan Verdas. Tama po kayo. Sa mga labas yan, dinideposit nila. Nagpalipad na naman guys, yung mga taga-GFF. Yes! Domo arigato gozaimashita. Ayan, galing naman talaga. 1,600 yen. Naku, ang dami ng palipad ah. Ang dami nating kape. Ang daming kape niyan, mga taga-GFF ah. Maraming salamat ah. Christy Busano, ako kailan yan atakihin ng ahas ng bangag. Edgardo Tormis, sa Diyos hindi sila makaligtas sa kanilang kasakiman, sila ay paparusahan. Winnie Quadera, gandang gabi Foodinet, late ako. Victor Kismod, sa halip na magtulungan kayo, nagsisiraan. Mark Pilais, good evening Sir Foodinet, sana isama ang imbestigahan sana nga, imbestigahan niya si Risa na yan eh. Kasama siya dyan eh. Di ba? Yan, si Winnie Quadera, yan nakahabol din. Mernalim, dami pera galing po yung sa inutang din natin sa World Bank at sa taong bayan nagbabayad. Sir Saito, pera money. Ella Carino, Sir Foodie, dapat ikulong ang mga malilikot ang kamay. Yes, ikulong talaga dapat. Yahoo, mga taga-GFF. Ayan. Danilo Badjan, mabuhay ang ating mga Muslim brother. Fight for the truth and for the Filipino people. Imelda Aquino Foodinet, kailan nang maisog rally sa Japan? Nagbago na yata ang petsa watching live from Japan. Nagbago ba Imelda Aquino? Hindi ko pa alam. Ronaldo Petito, 758 likes na. Winnie Cordera na may panglaban sa puyat, Foodinet. Oo, panglaban sa puyat, no? 761 likes, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kaibigan, ha? Pakidagdagan lang po yung likes natin, guys, ha? Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, yung mga bagong dating, ha? Pakipindot lang po, guys. Maraming salamat. Yan, Nancy Horado, Virginia Gregorio, tama ka Sir Foodinet. Hindi talaga maghihirap kung ginagamit sa tama. Yes! Hindi naman tayo maghihirap kung wala lang korap. Di ba? Naghihirap tayo dahil maraming korap. Estanol Grace, good evening po IdolNet. Ayan, good evening sa iyo dyan. Moy Morta, done like Idol Foodinet. Ayan. Kaya tayo naghihirap eh. Kaya naghihirap ang Pilipinas kasi nga ang dami kasing meron eh. Binubulsa eh. Bawat appropriations binubulsa nila eh. So magkano na lang yung napupunta sa mga tao talaga? Barya-barya na lang.
Pagdating po sa mga services, barya-barya na lang. Minsan, kinukurakot pa. Di ba? Kinukurakot pa ng mga maliliit na opisyal. O, galing sa taas, kukurakutin, pababa. Kaya pagdating doon sa mga service na sa mga tao, konti na lang. Katulad nung magbibigay sila ng ayuda. Ang daming meron. Kaya nawawala yung ayuda. Magkano na napupunta sa tao? 500, 1,000. Kasi nga kinukurakot. Pero sa panahon po ni Duterte, guys, buo yung ayuda. Hindi mo pwedeng, pag nalaman ni Duterte na sinikoy mo yung pera, yari ka. Kaya nga, di ba, ang Pilipinas po, ang kailangan natin is political will. Hindi ko naman sinabi kailangan natin ng matapang, no? Hindi ko naman sinabing ganon. Pero syempre, part na rin yan, no? Kailangan matapang ka rin. Kasi hindi ka naman magiging pangulo kung hindi ka matapang, eh. Di ba? Palamya-lamya ka dyan, naku. Walang mangyayari sa'yo. Kailangan, pag naging pangulo ka, equip ka na, ready ka na. Hindi yung parang nag-OJT ka. Di ba? Tumakbo kang pangulo, yung malamang, OJT ka lang. Diyos Maria Joseph. Kaya nga tumakbo kang pangulo, kasi nga, ibig sabihin nun, alam mong patakbuhin ng bansang Pilipinas. Hindi naman tumakbo ka para magpayaman. Yun ang ginagawa nila ngayon. Tumakbo sila kasi gusto nilang kunin uli ang mga kayamanan nila. Mga kayamanang na pending. Yan ang target nila dyan. Laka rin nyo, sayang nga, sayang talaga. Kaya wala pumapasok na investor, sabi ni Margarita Libon. Dan like Idol Foodinets, Boy Morta, Estanol Grace, good evening po Idolnet. Laka rin nyo, sayang yung hulog namin sa OFW sa PhilHealth. Sir Foodie, nawawala na pala. Kaya nga, laka rin nyo, sayang. Amy Aldab, Yahoo, nakaabot din sa live, nakarating lang galing work. Mutalib Alawi, si Antivirus, malaki ang pera ng bayan sa kanya, pero hindi lang man maimbestigahan. Kaya nga, yun nga, nakakaasar dun eh. Yan, si virus na yan, wala man ang investigasyon. Cat lover, kaya ako tumigil na sa paghuhulog ng PhilHealth. Chrissy Brooks, pagkatapos Sir Foodie, maraming palipad. Share the blessings. Yes! Share the blessings! Maraming salamat. Pagkatapusan, maraming palipad, no? Kasi syempre, pagkatapusan, marami talagang dyan, no? 790 likes, ayan, Betagalban, 790 likes. Mga taga-GFF, self-control din po kulang. Ayan. Self-control, tama po. Mga taga-GFF, I agree. Self-control din, oo. Japan Kuya, 10:54 gabi. Celeste Saito, ayan. Joe Reyes, Boss Foodinet, disagree ako sa mga ikulong ang mga kawatan. Kasi ilan lang ang matitira. Mauubos sila, Joe Reyes. Mauubos sila. Baka walang matira. Sabi ni PRD noong siya pa ang Pangulo, sa pilitan ang contribution ng OFW sa PhilHealth. Kaya nga Kaya nga kailangan talaga, guys, ang Pangulo, no, ang leader po, kailangan meron siyang political will. Kailangan, kung ano sasabihin niya, yun ang sinusunod. Kasi kung maraming chucho dito, chucho pa sa likod, chucho dito. Wala, talagang madidiskarel po talaga ang pagiging mo. Paano mo hahawakan ng bayan kung lahat po chucho? Lalo na si Ahas, chucho din yan. Diba? Kaya nga sinasabi ni Jonathan Morales, ang ating Pangulo ngayon ay si Lisa. Kasi totoo naman yun. Diba? Kasi nga, kaya nga nila ginagawa yan, guys. Katulad ng PhilHealth na yan. Kasi nga, walang matapang. Walang sumisita sa kanila. Sabi ni PRD noong siya pa ang Pangulo, sa pilitan ang contribution ng OFW sa PhilHealth. Yes, sabi ni Susan Avelis. 797 likes. Ayan.
Inilo, grabe pati PhilHealth, kinurakot, mga taga-GFF, mga kayamanan nasa nakaw din galing. Mga nakaw, nasa nakaw din galing. Oo. Yung mga mansyon nila, pera ng bayan yan. Rocky Jan to lay BBM Bangag wealthy political will. 800 likes. Ayan, 800 likes na mga kaibigan. Dagdagan pa natin guys ha. Makikisuyo lang po kami. Beke naman. Aida Boys Guard. Hello, Foodinet. Sila si Saito. A sticker wakaranay password was soreta. Ha? Password was soreta? Nande? Reynaldo Garcia, puro ngawa people power na iyan. Wala nang paraan para bumaba sa pwesto mga yan. Nestor de Guzman, dapat wag nang magbayad ng buwis at wag nang tataya sa loto kasi nanakawin lang nila. Grabe na kakurap ang gobyernong ito. Rocky Jan, dapat i-rate mga kawatan. Sila si Saito. Wala eh. Kung yung leader mo, kawatan din. Hindi kawatan lahat. Oy, 809 likes na. Dagdagan pa natin guys ha. Nakikisuyo po kami ha. Sa mga bagong dating dyan, bakit pwede naman he? Yung mga nagtatago dyan, magpindot-pindot mo na kayo. Yan. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte yan? Kung ang leader, kawatan, and the rest will follow. Pag ang leader, corrupt, and the rest will follow. Di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte yan. Kaya nga ang leader dapat strong, hindi weak. Kasi pag weak ang leader, weak din lahat. Na ito namang mga alipores niya, tuwang-tuwa naman. Tuwang-tuwa naman sa kanya kasi syempre oto-oto eh. Di ba? Oto-oto eh, dito ang tuwa sila. Di ba? Kasi nagagawa nilang gusto nilang gawin eh. Natural, di ba? Matutuwa din sila. Oy, maraming salamat kay Aida Boys Guard sa kanyang $1.99. Ayan, another pakape. Maraming salamat na Aida Boys Guard. Ayan, thank you very much. Kuya Galban, salamat po sa live update, Sir Foodie, best channel vlogger. Have a blessed weekend, sir. And Ma'am Nanet. Maraming salamat, Kuya Galban. Sabi naman ng mga taga-GFF, correct po, si Mami Tars po ang ating president. Oo, tama kayo. Mga taga-GFF, si Mami Tars. Yolanda Harusawa, Japan Foodinet, paano magpakulay? Anong gawin ko? Yolanda Harusawa, pindutin mo lang yung $sign dyan sa gilid, sa baba. Pindutin mo lang. Pag pinindot mo, yun na yun. Melba Mendez, ayan, si 820 likes, Betagalban. Emeldar Santos, good PM Kuya Foodinet. Yahoo, Aida Boys Guard. Winnie Coidera, follow the leader. 827 likes. Sam, you can never go right with a... yes, Melba Mendez, Foodinet. Andito ako, nakaabot sa loob. Ay, galing naman ni Melba Mendez, nakaabot oh. Aida Boys Guard, hello Susan Avenes. 828 likes. Anilo, tama, wag nang tumaya sa loto para walang pambayad sa trolls. Bilta Galban, Aida Boys Guard, God bless you, God bless us all, and Aida Boys Guard. Ayan po mga kaibigan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, may oras pa tayo guys, oh. Dami pa nating oras, oh. Kaya yung mga gusto pang humabol dyan, humabol na kayo. Ano pang hinintay nyo? Pindot na! Lian Niyama, 90 billion, ilang correct na yan party goers. Sana di na nila makauwi sa Pinas, sa kakarampas sa Brunei. Oo, madami na sila mabibili dyan. 90 billion ba naman eh. Hindi ka nila kayang ubusin yan eh. 834 likes na mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nagtuslok ha, beke naman he. Guys, pindutin nyo yung subscription ha, pindutin nyo. Pindot subscription, ayun.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!